Librong Itim, Volume 6. An anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Carl James Panulaya. Wild Imagination by Win Martinez. Nakakairita. Nakakairita talaga. Halos 30 minutes na akong nakaupo dito at patuloy pa rin sa pagsatsat ang supervisor namin. Ano pa ba ang gusto niya? Lahat ng revisions na sinabi niya, nagawa ko na, up to the last detail. At alam ko sa sarili ko na ginawa ko na ang pinaka-best ko para sa putang ng promotional video na yon, para sa hindi naman masyadong kilalang kumpanya. Ilang directors na ang kinausap ko at lahat sila natuwa sa ginawa ko, maliban lang sa taong ito. Palibhasa kasi mas inuuna mo yung pamilya mo bago yung trabaho mo. Kaya ka nandito, hindi ba? Para matustusan yung demonyong kapatid mo. Sigaw niya at kinuyom ko ang mga kamay ko. Wala akong pakialam kapag ako lang binabara at iniinsulto niya. Kaya ko naman yun. Pero ang idamay niya ang kapatid ko sa usapang ito, that was going too far. Mawalang galang lang po, ma'am. But my brother is not a demon. Napatay niya ang unang boss ko dahil sinubukan niya akong gahasain. Huwag niyo siyang husgahan dahil wala naman kayong alam sa nangyari. Sabat ko at tinaasan niya ako ng kilay. Excuse me? Nakalimutan mo yata kung sino ang kinakausap mo. I can get you fired. Pagbabanta niya as she leaned closer. Her desk, the only thing separating us. Ngumisi ako at tumayo sa kinauupuan ko. Nagulat siya at napaatras ng konti. Pero kahit ganun, patuloy pa din ang paggamit niya ng kapangyarihan niya. Just one word from me, Mercedes, and you'll be out of this company by noon. Patuloy niya at lumapit ako. Talaga, ma'am? Now wouldn't that be amazing? Mawawalan kayo ng isa sa pinakamagaling na copywriter/graphic designer. Now tell me, sino ang mawawalan? Dito lang naman ako maaalis. Marami pa namang advertising company dyan. Buwelta ko at unti-unti nawawala ang tapang niya. Pero kung yun lang din naman ang gusto mong mangyari, then I guess I should do something to make sure na wala nang tatanggap sa akin, hindi ba? Patuloy ko, and I already closed the distance between us. Anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo. Kabadong saad niya. Sa halip na magsalita, ay hinila ko ang kwelyo niya. I'm sorry, but you are not my supervisor anymore, right? Ngisi ko at kasabay nito ay ang pag-untog ko ng mukha niya sa matigas niyang desk. Nararamdaman ko na ang paggising ng tunay kong pagkatao at hindi na ako nagdadalawang isip. Ibinalibag ko ang ex-supervisor ko sa pader habang sinasakal siya. Sawang-sawa na akong naririnig na demonyo ang kapatid ko dahil hindi yan totoo. Bakit? Sino ko ba para husgahan siya? Kilala mo ba siya ng personal? Nakasama mo ba siya ng matagal? You're basing your idea of him based on the rumors you hear. Alam mo kung ano ang tawag sa mga taong ganon? Sigaw ko habang binabalibag ko naman ang ulo niya sa desk. Demonyo! It was at that moment that I lost all sense of humanity. People like you are the worst! You all deserve to die! Patuloy ko. At sa bawat salita ay binabalibag ko ang ulo niya sa desk. Sa sobrang lakas ay nagsisimula na itong mag-crack at nang iangat ko siya, kita kong duguan at wasak na ang mukha niya at alam kong patay na siya. But I didn't care. Tila ba sinaniban ako ng masamang espiritu at hinayaan ko na lang siyang kontrolin ako. Mercedes, are you listening? Unti-unting nag-focus ang mukha ng supervisor ko at saka ko lang napagtanto na lumipad na naman ang utak ko habang nagsasalita siya. Okay, you know what? Just forget it. Approve na at bayad na din ang promo vid, so who am I to go against them? You may go. Tumango na lang ako bago umalis. Pero naisipan ko munang pumunta sa grocery bago umuwi sa kapatid ko. Enzo? Sigaw ko nang makapasok na ako sa bahay. Agad namang lumabas ang nakababatang kapatid ko mula sa kusina.
Nakatali ang kanyang makapal na buhok at may apron na nakabalot sa baywang niya. "Oh, anong ginagawa mo?" tanong ko habang inaalis ang sapatos ko. Inampon ako ng mga magulang ni Enzo sa pag-aakala na hindi na magkakaanak ang mga ito. Pero pagkalipas ng ilang taon ay saka isinilang ang nag-iisa nilang anak na si Enzo. "Nagluto po ako ng dinner, ate. Halika na." Sagot niya at napangiti ako bago siya sinundan sa dining area. Dahil maaga kaming naulila, ako ang tumayong guardian niya. Noong una, nahirapan ako dahil 19 pa lang ako noon. Isang fresh graduate, samantalang 12 years old naman si Enzo. Isang critical age para sa pag-shape ng pagkatao niya. Pero fast forward 5 years later at heto na kami ngayon. Nang makarating ako sa dining area, agad niya akong pinaupo at dali-daling sinandok ang adobong niluto niya. Pinagsilbihan niya ako at alam kong ito ang paraan niya para humingi ng tawad sa akin. Kahapon kasi, nasuspend siya dahil sinuntok niya ang isang estudyanteng nambubuli sa mas bata sa kanya. Hindi ba dapat ang nasuspend ay ang bully at hindi siya? Pero dahil nga top student itong bully na ito, ayaw nilang madumihan ang record niya. Kaya ang pinalabas ay si Enzo ang unang nanakit. Porke ba may criminal record na siya? Napaka-unfair talaga. Nang matapos kaming kumain, tumulong rin siya sa pagtatabi at hindi ko mapigilang malungkot at maawa para sa kanya. Napakabuti niyang bata at lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba. Pero mas nangingibabaw pa din ang kasalanan niya at nababaliwala lang ang kabutihan niya. Ate? Saad niya kaya napatingin ako sa kanya. "Yes, dear." Sambit ko at tumungo siya at binaba ang platong pinupunasan niya. "Sorry po talaga, ate. Alam kong naghirap ka para lang ipasok ako sa school na yon at graduate ng may malinis na record pero nasuspenda naman ako." Malungkot na saad niya at nilapitan ko siya. "Oh, bakit ka nagsisorry?" Tanong ko at tumingin siya sa akin. Kasi demonyo daw po talaga ako kaya nagawa ko yon. Tapos paulit-ulit nilang binabanggit yung ginawa ko sa boss mo. Bakit hindi nila maintindihan na aksidente ang nangyari?" Patuloy niya kaya ginulo ko ang buhok niya. Una sa lahat, tama, masama ang manuntok kung walang valid reason. Pero sinuntok mo yung kaklase mo dahil binubuli niya yung mas mahina sa kanya, di ba? That is what we call being just. Pangalawa, napatay mo yung boss ko dahil pinrotektahan mo ako. That is also being just. Paninigurado ko kaya ngumiti siya. "Di bale, 3 araw lang naman. Next week, pwede ka na uli pumasok. So lighten up." Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabay sabi, "Hindi bale, ate. Wala nang susunod. This will be the first and last." Niyakap ko din siya at tumango. "O siya, sige. Matulog ka na. Basura day bukas." Saad ko at ngumiti siya. "Good night, ate. Sweet dreams. Thank you po talaga sa lahat and I love you." Paalam niya. Hinalikan niya ako sa pisngi na siyang ikinagulat ko bago siya umakyat sa kwarto niya. Wow, that was the first time he gave me a good night kiss. I wondered why. Kinabukasan, pinilit ko uling gumising at bumangon. Aminin ko, kahit 3 years na ako sa advertising company na yon, hindi ko madala ang sarili kong gustuhin ito dahil punong-puno yun ng anomalya. Pero wala no choice ako dahil may kapatid akong inaalagaan. It was with that sense of thought that I survived and pushed myself to do my best. Unfortunately, my motivation wouldn't last long. I'm so sorry for your loss, Miss Velasco. Sunod-sunod ang bati ng mga taong nakilamay sa amin. Ito na ang huling araw at hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko naman akalain na yun na pala ang huling araw na makakapiling ko si Enzo. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang itsura niya nang matagpuan ko ang katawan niya sa doorstep namin at pinaligiran siya ng mga basura. Base sa nakita sa CCTV namin,
Ilalabas na sana niya ang mga basura nang biglang may lalaking naka-hoodie na bumaril sa kanya. Mabuti na lang at madali naming natagpuan ng killer at napag-alaman namin na ang nagpapatay sa kanya ay ang pamilya ng sinuntok niya. Plus, may mga ebidensya na rin kaming nakuha. Mabuti naman at wala na yung demonyong yun. At least, mas safe na tayo, hindi ba? Napakuyo muli ako. Hindi demonyo ang kapatid ko. Mandidiin pa sila ng inosenteng tao sa pagpatay? Alam naman natin na isa sa mga tambay dyan sa tabi ang may kasalanan. Demonyo lang ang kayang pumatay sa demonyo. Rinig ko ang bulong ng mga tao sa kabilang aisle. Kawawa naman talaga ang ate niya, no? Nagkaroon siya ng kapatid na ganun. Bulong rin naman ng isa. Marami pang mga bulungan ang lumutang at hindi ko na napigilan ang sarili. Agad akong tumayo at kinuha ang mic na prepare ng St. Peter's at nagsalita. Mawalang galang lang po. Kung pumunta kayo dito para insultuhin ang kapatid ko, maaari na kayong umalis. Patay na siya. Hindi po pwedeng mamatay na rin ng chismis tungkol sa kanya? Isang beses lang siya nanakit, pero bakit ang lumalabas ay buong buhay na siyang ganon? Aksidente niya lang napatay yung boss ko dahil balak niya akong pagsamantalahan. Pinrotektahan lang ako ni Enzo. Gawain ba yun ng isang demonyo? Galit na utas ko at halos lahat ng mga nandoon ay napatingin sa baba. Kayo ang mga demonyo! Kaya kung maaari ay umalis na kayo! Patuloy ko bago bumalik sa kinauupuan ko. Demonyo? Alam ba nila ang tunay na itsura ng demonyo? Kung oo, bakit nandito pa rin ako? Pagkatapos ng libing ay napagdesisyonan ko na ang gagawin ko at agad akong pumunta sa bahay ng batang bully. Ang sumalubong sa akin ay ang ama nito. Miss Velasco, halika, pasok ka. Imbita niya at tumango ako. Inilak niya ang pinto sa likod ko at hinarap ko siya. Balita ko nilibing na ang demonyo mong kapatid. Sana hindi ka na nag-aksaya ng pera. Sa impyerno din naman ang bagsak niya. Patuloy nito at unti-unting lumalakas ang galit sa puso ko. Hindi demonyo ang kapatid ko. Isa siyang mabuting bata na mas alam ang morals at good conduct at isa pa, hindi siya pumapatay ng walang rason. Di kaya nyo. Depensa ko. He just shrugged his shoulders. Paano ka nakakasiguro na kami ang nagpapatay sa kanya? Nahuli namin ang tauhan mo, Mr. Borja. At kinanta ka na niya. May mga nakuha pa kaming ebidensya laban sa'yo. At kung tutuusin nga, may mga pulis na papunta dito para hulihin ka pero... Napatingin siya sa akin at unti-unti ko nang nararamdaman ang paghaba ng mga kuko ko. Hindi ako papayag na ikulong ka lang. Patuloy ko at ipinakita ko ang mga kuko ko sa kanya. Kasabay na din ang mga pangil ko. What is that, Miss Velasco? Kabadong tanong niya at mas lumawak ang ngisi ko. Hindi ang kapatid ko ang demonyo dito, Mr. Borja. Ako. Sinaksak ko siya sa leeg gamit ang mga kuko ko. Ikinagulat niya yun at nang inalis ko ito, sumirit ang dugo niya. Sumandal siya sa pader at inambahan ko uli siya ng saksak. At isa pa. At isa pa. Hanggang sa maging kulay pula ang pader na kinasasandalan niya. Pa, anong Napatingin ako sa nagsasalita at nakita ko ang bully. Hi dear, kumusta? Bati ko at napalunok siya. Sino ka? Kabadong tanong niya kaya napangisi ako. Ako ang ate ni Enzo. Nice to meet you. Patuloy ko at tumakbo ako patungo sa kanya. Bumaon ang mga kuko ko sa tiyan niya at paulit-ulit ko itong sinaksak hanggang sa lumuwa ang kanyang bituka. Hinila ko rin ang dila niya at pinutol. Naramdaman ko rin ang presensya ng ina nito at ngumiti uli ako. Hi ma'am, ako po ang ate ni Enzo.
Kinausap ko lang asawa at anak mo. Tayo naman po ang mag-usap. Tawa ko at nilapitan siya. Sa ulo ng mga balita, isang pamilya ang natagpuang patay sa kanilang bahay. Suspect? Nag-suicide pagkatapos silang patayin.